Akala ko'y magiging tahimik at malungkot sila sa libing ng anak ko, pero ang masakit habang binababa ang ataol ng anak ko sa lupa, halakhak lang ang narinig ko. Yung nawalan ka na nga pero may nakita ka pa ring taong nagsasaya dahil nawala sa'yo ang pinakamamahal mo. Itago na lang daw natin siya sa pangalang Yen at 6 na taon na silang nagsasama ng kanyang asawa na tawagin na lang nating June. Nung una ay wala talaga silang matirhan kaya palaging caretaker ng farm ang pinapasok nila. At kahit nagsasama na silang dalawa, palagi pa rin nagpapadala ng pera si June sa kanyang pamilya sa probinsya. At naging sobrang bait naman ang pamilya ni June kay Yen kahit hindi sila nagkikita, palagi naman silang nagvi-video call. Hanggang sa nagkaroon na sila ng anak at naibenta na ang lupa na binabantayan nila Yen kaya kailangan nilang makitira sa bahay ng pamilya ni June. 3 buwan pa lang ang panganay nilang anak, hindi pa gaanong makakilos si Yen dahil palagi siya nagpapadede at sobrang dami nilang kasama sa bahay. Palagi pinalalabas ng kanyang mga hipag na sobrang tamad niya daw pagdating sa loob ng bahay ni hindi niya daw magawang maghugas ng pinggan. Palagi din siyang ichinichismis ng kanyang biyenan sa kanilang mga kapitbahay na kain tulog lang daw siya kaya nagsabi si Yen sa kanyang asawa na humiwalay na lang sila ng bahay. Pumayag naman si June dahil mas nakita nila na nakakatipid sila sa pera simula noong bumukod na sila. Guminhawa ang kanilang buhay at nakakakilos na rin na maayos si Yen pero palagi na lang siyang pinapanood ng kanyang mga hipag. Hindi nagtagal ay nabuntis na ulit si Yen sa pangalawa nilang anak nang makahuli naman si June ng sobrang laking isda. Nasa 47,000 ang kikitain nilang pera at 12,000 naman ang naging parte ni June. Sinabi ni Yen kay June na itago na lang ang pera na yon at ilaan para sa kanyang panganganak dahil siya ay cesarean. Hanggang sa lumapit ang hipag niya kay June at nanghihiram ng 100 piso pero wala silang maipahiram dahil ang pera ay nasa amo pa ni June. Doon kasi nila ipinatago dahil natatakot sila na baka mawala ang pera sa loob ng kanilang bahay dahil madalas na walang tao. Kaya nagulat na lang si Yen nang ichinismis na pala sila ng kanyang hipag na halagang 100 piso lang ay hindi pa sila magawang pautangin. Samantalang wala naman talagang hawak na pera si Yen dahil nangungutang lang sila ng bigas sa tindahan at alam yon ng kanilang mga kamag-anak. Hindi pa nanganganak si Yen ay pumanaw na ang bata sa loob ng kanyang tiyan at umabot ng 13,000 ang nagastos nila sa ospital. Kaya iniwanan muna ni Yen ang panganay niyang anak sa mga kapatid ni June pero nahulog lang daw ito sa hagdan. Nangako naman si Yen na babayaran ng mga kapatid ni June bayad sa pag-aalaga sa panganay niyang anak kapag nagkapera sila. Kaya noong pumanaw ang pangalawang anak ni Yen, ang biyena niyang babae ang humahawak ng pera at abuloy. Napapadalas din ang pagbubunganga ng kanyang biyenang babae kapag wala daw maibili ng kape at kandila. Pinariringgan din siya ng kanyang mga hipag na baka mawala daw ang pera na galing sa tong samantalang si Yen lang naman ang nag-iisang bantay sa loob. Kaya hindi na nakapagpigil si Yen at sinagot niya ang mga kapatid ni June at sinabi niyang hindi mawawala yan dahil pera ng anak ko yan. Hanggang sa dumating na ang araw ng libing ng anak ni Yen, akala niya magiging malungkot at tahimik ang pamilya ni June. Pero habang binababa ang kabaong ng anak ni Yen sa lupa, may narinig siya na humahalakha. 2 kapatid ni June ang nakita niya na nagtatawanan habang nasa harapan sila ni Yen. Lumipas ang 2 buwan at nalaman ni Yen na kapatid niya naman ang nagkaroon ng malubhang sakit at hindi nagtagal ay pumanaw na rin ang kapatid niya. Pinadalhan si Yen ng kanyang nanay ng pera na nagkakahalaga ng 9,000 piso para makaalis agad siya sa probinsya. Tumakas lang si Yen dahil ayaw niya magpaalam sa pamilya ni June. Dala-dala niya ang kanyang anak pati ang mga papeles ng bata. Tuluyan niya na rin sanang iiwanan si June dahil ayaw niya na rin sa kanila pero sobrang naawa naman siya kay June. Kaya pumayag si Yen na sundan na lang siya ni June at naging maayos na ang kanilang pagsasama at hindi na siya babalik kung saan ang pamilya ni June. Naging sobrang mabait at masipag na asawa ni June kaya nagtataka si Yen kung bakit napakalayo ng ugali ni June sa kanyang pamilya. Yung nawalan ka na nga pero meron ka pa nakikitang mga tao na nagsasaya dahil nawala sa'yo ang pinakamamahal mo.